Pagka-live ka ba sa FB. Magandang umaga sa inyong lahat. Mag-umpisa na po tayo, pero sisimula po muna natin ng prayers. Umpisahan po natin ang prayer. Hello. 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 Kasi talaga, nasanay na guys na may sagiman. Signature kamay. Isang panalangin para sa bayang nanakawan. Sa bawat sentimong ibinunsya mula sa kaba ng bayan, may isang batang nagugutom, may isang pasyenteng hinagapan, at may isang pangarap na ninakawan ng kinabukasan. Panginoon, masdan mo ang Pilipinas. Ipinalangin namin ang mga kababayan namin na biktima ng kasakiman. Sila na ang tanging bawal ay pagod at tapat na paggawa, ngunit pinagsasamantalahan ng mga taong lalasing sa kapangyarihan. Para sa mga tiwali, hinihiling namin, O Diyos, na sa araw na ito ay wakasan mo na ang kanilang pagkakali-halian. Ipakita mo sa kanila ang posisyon ay hiyam lamang at di namamana. Bigyan mo sila ng leksyong hindi nila malilimutan. Isang paghukob na magtutuwid sa kanilang baluktot na buddhi. Huwag mo hayaang magpatuloy ang kanyang pagpapakasasa habang ang bayan ay nagdurusa. Para sa mga lumalaban, protektahan mo ang mga matatapang na tumatayo laban sa katiwalian. Magsilbi ka nawa nilang palasag laban sa panganib at boses sa gitna ng katahimikan. Tapusin na ang sumpa ng korupsyon. Naway bumuho ang mga buhog na itinaryo sa nakaw na yaman. At muling bumangon ng isang bansang pinamumunuan ng mga taong may takot sa iyo at tunay na pag-ibig sa kapwa. Ang kapangyarihan galing sa masama ay parang pusok na lilipasin. Ngunit ang katarungan ng langit ay hindi nagtutulong. Sabi sa Kawikaan 22-23, huwag mong pagnakawan ng dukha dahil siya'y dukha, o apihin man ang nagdadalang hari sa pintuan.
kukuha ng buhay na magnakaw sa kanila. Maraming salamat po. Amen. Sige, sige. Upo na lang tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Speaker yan. Check, check, check. Mic test. Magandang umaga po ulit sa inyong lahat. Ako po si Atty. Levi Calico. Nakilala niyo ako noon 13 years ago. Tungkol sa Akida Islam. Yung Napoles, no? Islam. Ito po ang nagulap sa bilyon-bilyon na awal na yun. And that was 30 years ago. At namin ay magkakaroon ng pagbabago ang ating mga opisyal sa gobyerno. Ngunit, makalipas ang 13 taon, yung bilyon-bilyon na ninanakaw noon ay umabot sa trilyones ngayon. Nasa block tayo sa mas mabigat na problema. Napanood natin lahat ang mga ipinahayag ni dating Master Sergeant Orly Gonesa sa Senado. At nakita natin kung paano trinato ang isang taong nagnanais lamang na ibahagi sa ating sambayanan ang kanyang nalalaman tungkol sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Nakita rin natin Ganyan yan. nasaksihan din natin lahat ang mga proseso na naganap sa ICI na inatasan na mag-investiga tungkol sa corruption sa infrastructure. Ngunit alam natin lahat na imbes na mag-investiga ang ICI ay pinagtakpan ang totoong mga salarin sa pagnanakaw. Sa ngayon po ay ang mas mabigat nating problema ay yung crisis sa credibility ng ating mga institusyon. Ang mga institusyon natin ngayon ipinatayo para pangalagahan, arugain ang mga Pilipino ay hindi na natin mapagkakatiwalaan. Makita naman po ninyo, there is a crisis of integrity in the executive. There is a crisis of integrity in the legislature. And if you have listened recently to the proclamations of Ombudsman Crispin Remulla, he alleges also a crisis in our judiciary. Lahat ng institusyon natin ay mabigat ang problema.
Pero alam naman po natin na ang mga institution na ito are just abstract ideas. Our democracy is just an abstract idea. Our institutions are just abstract ideas. And these institutions operate through the human mind. And if you will, through the human soul and through the human heart. Ang problema natin ngayon ay yung mga nagpapatakbo sa mga institution na ito. Wala po tayong ibang maaasahan ngayon na maglalabas ng katotohanan kundi tayong mga mamamayan din. Hindi natin maaasahan ang nasa gobyerno ngayon na ilabas ang buong katotohanan na walang pinagtatakpan. Ngayon po ay lumabas ang mga dating kasamahan ni Master Sergeant Orly Gutesa sa trabaho bilang security consultant o security personnel ni dating Congressman Zaldi S. Poe. Nandito po silang lahat at gusto ko pong ipakilala sa inyo. Ang mga sundalong ito ay wala na sa serbisyo. Ngunit ang nasabi nila sa akin, ito ang marahil na huling labanan na kanilang papasukin at gusto nilang magpakasundalo. Yes! 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 Tinatawag ko po ang isang magiting na Pilipino, si Bernard Tube. Si Rosbert Waupan, si Benny Bulontate, si Johnny Butuan, si Rodante Orbilio, Rainy Boy Julian, Christopher Esquivel, George Villalon Jr., Romel Bobares, Gil Navidad Jr., Anselmo Taberdo, Walter Manalansan, Good. Jolly Cabiao, Romel Galapon, Cecilio Laroder Jr., Bernard Gugban, Crisani Dado, at Fidel Corpus. Meron po silang kasamahan na 12 pa na hindi makakadalo ngayon dahil sa mga personal na rason. Ang dalawa ay meron silang kasama sa buhay na nagtatrabaho pa sa gobyerno at meron silang pag-aalinlangan na maaaring maapektuhan ang trabaho ng kanilang mga asawa. Yung 10 na hindi pa nakadalo ngayon ay tinatawag ko po na second batch. At lalabas din po sila sa tamang panahon. Bigyan ko po kayo ng halimbawa ng nilalaman ng kanilang affidavit. At kung Yan, okay na yun. ang proseso po kung paano ninakaw ang pera sa kaban ng bayan ay
pwede nating ilarawan sa prosesong ito. Marami pong contractors sa buong Pilipinas na napromesahan ng proyekto at hindi pa nila nakukuha ang kontrata ay nag-uumpisa na silang mag-remit kay Ginoong Saldico doon sa kanyang bahay sa Valle Verde Phase 6 sa Pasig City. At daan-daan na maleta ng pera ang dumarating doon. Merong employee si Ginoong Saldico na binibilan ang mga pera na dumarating sa Valle Verde 6. Pagkatapos nito ay binabalik nila sa maleta ulit at dinadala sa penthouse ng Horizon Homes sa BGC. At mula sa Horizon Homes, doon na manggagaling ang ibinibigay sa iba't ibang mga politiko at mga personalidad sa ating lipunan. Ang halimbawa po ng proseso ay nag-uumpisa sa pagbilang nila ng pera. Ang susunod po, sa larawan sa itaas ay inihahanda ang pera bago isilid sa mga maleta ulit sa Horizon Homes. At yung larawan sa ibaba ay isang halimbawa ng pag-deliver ng pera sa bahay ng isang mambabatas. Makikita po ninyo na may nangyari kay Master Sergeant Gutesa. Sa aking tanggap na impormasyon ay napilitan siyang mag-execute ng isang affidavit na kung saan ay sinasabi niya na hindi siya kasali o wala siyang nalalaman sa mga pagde-deliver ng mga mali-malitang pera. Pero makikita po ninyo dito na siya mismo ay kasama sa pagde-deliver ng pera. Kaya naaawa po ako ngayon sa sitwasyon ni Master Sergeant Gutesa dahil ginawa siyang sinungaling. Meron pong iba pang mga larawan na sa tamang forum later ay maglalahad pa kami ng karagdagang mga ebidensya. Pero ang pagde-deliver nila ng pera ay gumagamit ng eroplano, gumagamit din sila ng helicopter, at ganito po ang mga dinideliver sa mga bahay ng ilang mga mambabatas. Makikita ninyo sa itaas na larawan ang hilera ng mga maleta na ang laman ay pera. At parte lamang ito ng isang delivery na sa panahon na ito ay 52 na maleta ito.
sa isang delivery, umabot ng 52 na bagahe. Makikita rin po ninyo na ang ating mga ebidensya ay minsan kinukuhanan ang buong bahay ng mambabatas, buong bahay ng mga ilang nasa media, yung tinatawag nating mga media operators. At ganyan mo sila mag-deliver. No? Makikita po ninyo sa ibabang larawan ang mga maleta rin ng pera. At marami pa pong iba na katulad nitong mga larawan. At dito sa taas na larawan ay ipinapakita lamang na yung isang malaking maleta ay hindi kayang o halos hirap na buhatin ng 3 katao. Ngayon po ay merong pangalawang aspeto ng affidavit ng ating mga magigiting na Pilipino na nasa harap natin ngayon. Meron silang mahalagang napansin, naobserbahan, at alam sa kanilang personal na pananaw dahil nasali sila sa isang importanteng operasyon. Ito po ay patungkol sa nangyaring operasyon ng ICC. Nasangkot po o nasali ang mga sundalo natin sa ginawang operasyon ng ICC investigators sa Pilipinas. Unang dumating ang mga ICC investigators sa Pilipinas noong December 2028. December of 2023. At bago mag-December 2023, ay inutusan sila na magpapalit ng peso to dollars. 2 maleta na ang bawat maleta ay may nilalaman na 56 million pesos. Kaya nakapagpalit sila ng equivalent to $2 million. At ang sabi ng mga executive assistants ni Ginoong Saldico ay pinaghahandaan daw nila ang pagdating ng foreigners. At kalaunan ay nakilala ng mga ito na ang foreigners na binabanggit ay mga ICC investigators. At nakapaloob dito na ang ginawa nila ay mag-interview ng mga witnesses na ipinapaarating sa kanila ni Sunny Trillanes. Wala silang ibang i-interview na mga witnesses, kundi ang mga tao lamang na pinapadala ni Sunny Trillanes. At ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Kaya naman po, lahat ng sasakyan na ginamit, lahat ng hotel accommodations ay sinagot ni Saldico at saka ni Sunny Trillanes. Napansin din po nila na lahat ng mga pag-interview ng ICC investigators
ay sa mga pribadong lugar. Wala man lang government office. At makikita po ninyo, ang madalas na pag-deliver nila ng mali-maleta at minsan mga paper bags naman na mga pera patungo sa mga nag-aalaga sa ICC investigator. Lahat ng pagkain nila, lahat ng ginamit nilang sasakyan, lahat ng hotel, lahat ng mga condominium units ay sinagot ng grupo ni Sammy Trillanes at saka ni Sandy Ho. At bilang isang abogado po ay nababahala ako dito. Dahil ang sarili kong konklusyon na hindi naman nilahad ng mga sundalo na ito dito sa affidavit nila. Pero bilang isang abogado, ay nakikita ko ang isang mabigat na suliranin ng isang third world country na katulad natin na siya lamang pinag-iinitan ng mga ICC. Hindi nila kayang ipatupad ang kanilang orders sa mga mayayaman na bansa. Tanging third world countries lang. At ito ang aking obserbasyon. Una, ang ICC investigators did not conduct a bona fide investigation in the Philippines because they only interviewed people sent to them by Sandy Trillanes. Nakapasok din sila sa bilibid prisons para kausapin ang tatlong na sentensyahan sa pagpatay kay Kian de los Santos. Meron din silang kinausap na mga di umano ay EJK victims' families sa bahay Kalinga ni Father Flavi Villanueva. At lahat ng gastos ni Father Flavi Villanueva ay sagot ni Sandico. Number 2, dahil December 2023 lang unang pumunta ang ICC investigators sa Pilipinas, ay hindi nakakaduda that the ICC investigators manufactured the existence of ICC jurisdiction in the Philippines because the residual jurisdiction of ICC ended in March of 2019, or 1 year after the Philippines deposited its articles of withdrawal in the United Nations. Number 4, the ICC investigators themselves committed graft and corruption. Dahil bakit hinayaan nilang lahat ng sasakyan, lahat ng pagkain, lahat ng accommodations nila ay sinagot ng mga tao na kilala naman nila na kalaban ng kanilang iniimbestigahan. At panglima, ang mandato ng ICC ay di umano protektahan ang human rights ng mga tao. Pero bakit hindi sila nagbigay o nirespeto ang human rights ng isang tao na kanilang iniimbestigahan sa pamamagitan sana ng pag-imbestiga ng mga ibang tao na hindi pinapadala ni Sandy Trillanes? So yan po ang buod ng kanilang affidavit. At una ko nang ipaalam sa inyo na bago po kami magbigay ng buong kopya sa inyong lahat, ay pahintulutan muna ninyo kami na isumite ito sa Office of the Ombudsman para makita natin kung umaandar pa ang sistema sa Office of the Ombudsman. Dahil isa ang ngayong Ombudsman natin na binanggit dito sa affidavit. Pangalawa,
ay magsusumiti rin kami sa ICC mismo para malaman ng ICC ang so that ICC will know how the ICC investigators conducted themselves in the Philippines. At panghuli ay magbibigay kami ng kopya sa lahat ng embahada ng mga bansa na kasapi sa ICC para malaman nila kung paano gumalaw ang ICC. Alam naman natin na bawat bansang miyembro dyan ay nagpo-contribute sa ICC. Pero katulad ng kinocontribute nila, ang mga litrato na naipakita ko sa inyo ay makikita ninyo kung saan pumupunta ang ating mga buwis. Now you know where our taxes go. Now you know at least where our taxes went. Maraming salamat po at magpapaunlak po kami ng katanungan at kung maaari ay 10 lamang. Kasi alam niyo po, sa ngayon ay meron nang nakaabang sa labas na handang manakit o manakot sa ating mga sundalo. At sa nakalipas na 2 araw lamang, ay umigting ang paghahanap ng isang grupo sa kanila na pinangungunahan di umano ng isang tinatawag nilang MC. Initial yun, MC. Hindi ko po alam hanggang ngayon. Inaalam ko kung sino yung MC na sinasabi nila. Pero meron siyang inutusan na nasa gobyerno pa at mataas ang rangko sa ating kapulisan para ipatupad ang kanilang gustong mangyari na hindi matuloy ang paglabas ng ating mga kasundaluhan sa katotohanan. At panghuli po, meron akong isang pakiusap sa ating armed forces at saka sa Philippine Marine Corps. Ang mga nasa likod po ninyo ay nagserbisyo sa ating bayan at nandito sila hindi dahil sa politika. Hindi po sila nagsasabi ng anumang mga bagay na magdadagdag pa sa init ng kasalukuyang politika na pinagdadaanan ng ating bansa. Bagkus ay gusto nilang makaambag na iangat ang imahe ng ating mga institusyon katulad ng Philippine Marine Corps na lumalaban sa kalaban ng Estado. Pero kung susuriin ninyong mabuti, ay ang kalaban natin ay ang mga nasa matataas na pwesto sa gobyerno. Do not restrain them from sharing to our people the truth that they know. Because alam natin lahat, ang katotohanan lamang ang magpapalakas ng ating republika. Kung lumalaban tayo sa mga grupo na gustong sirain ang ating democratic institutions, katulad ng mga NPA, mga Muslim secessionists, ang isa pong kalaban natin na totoo ay ang mga nagnanakaw ng pera na para sana sa mga tao. Tayo po ay nagpapakapagod para lang may maihain tayong pagkain sa ating mga pamilya. Pero sila po ay nagpapakapagod kung paano gastahin ang perang ninakaw nila sa atin. Maraming salamat po. Dito po. Eden Santos po from Net 25.
why only now po? Lapit na lang dito. Lapit na lang. Bakit po ngayon lang po lumabas o lumutang ang mas magalo at hinayaan ka na pagkaka-aresto kaya dahil sa ulo at lumawak pa or hindi halos matapos nga po yung investigation sa flood control scandal. Wala lang kasi wala any personal knowledge dito sa malawakang pagkakaya sa korupsyon sa gobyerno. Alam niyo po ay matinding pananakot at paglilinlang ang dinaanan ng mga empleyado ni Zaldi Co mula nung umalis siya sa Pilipinas. At katunayan, yung MC na binabanggit ko kanina ay tinagot ang mataas na opisyal ng mga ito. Kaya sila po ay medyo naguluhan din. Dahil pare-pareho kaming ordinaryong mamamayan lamang. At noong nakita nila at nakita ko ang pagtrato ng Senado kay Master Sergeant Orly Gutesa na dapat sana ay inalagaan nila dahil siya ay nagsasabi ng totoo. Ngunit dahil sa politika ay ang kinalabasan siya pa ang naging masama. At katulad ng sabi ko, makikita po ninyo na yung mga nagnanais na mapagtakpan ng katotohanan ay pinilit nila si Saldico na mag-execute ng isang affidavit na nagsasabing pinilit lang siya ni Senator Marcoleta, pinilit lang daw siya ni dating Secretary Mike Defensor, at isinabi niya doon na hindi daw totoo ang kanyang sinabi na meron siyang kinalaman o partisipasyon sa pag-deliver ng mga mali-maleta ng pera. Pero ipinakita po namin sa inyo ang isang larawan na kung saan nandoon si Master Sergeant Gutesa nakasama sa pag-deliver ng pera. Pero gusto kong liwanagin din na si Master Sergeant Gutesa ay na-assign sa isang media operator ni Saldico. Pero sinisweldohan siya ni Saldico. At di kalaunan ay dahil kulang ang tao sa pagde-deliver, kinuha si Master Sergeant Gutesa at 2 linggo lamang siyang nasama sa pagde-deliver. Pero alam niyo po, ang mga kasundaluhan na nasa harap ninyo, mula September 2022 hanggang sa kagitnaan ng 2025 ay 3 hanggang 4 na beses kada linggo na nagde-deliver ng pera sa Forbes Park at sa Aguado sa tapat ng Malacanang. Mahigit 100 beses silang nag-deliver at kada delivery ay hindi bumababa sa 20 na maleta. At minsan umaabot nga ito ng 52 na maleta na kinailangan pa nila ang 6 na vans para ma-deliver lamang ang mga maleta na ito. Pwede ko ba sumunod kahit yung isa sa kanila? Sure. Para lang po kwento yung binabanggit nilang pag-deliver linggo-linggo, kahit yung isang masasabi po natin na magko-corroborate po dun sa iba namang sinabi ng mga nauna nang nagsalita before sa mga hearings, sa mga investigation po. Sino po sa kanila pwede na kwento? Alam mo natin ng mga Marines, matatabang po yan. Humarap na rin naman po kayo, lumantad na. Baka pwede po mag-share.
buong pangalan po pakistate lang po, tsaka yung naging personal knowledge sa pag-deliver po ng maleta. Ako po si Rosebert Coban. Nasa ano kay boss since nung na-hire ako sa team niya. Meron kaming group chat na sa team namin kay boss Rizal ko. Doon din po sa mga kung saan pumipigil Pilino at kung ilang maleta. Yun po. Nakapag-deliver po ba kayo ng maleta sa Malacanang at or sa bahay po ni Pangulong Marcos? Opo. Ako po si Bernard Tubig. Nakapag-deliver po. Saan? 41 Forbes po. So ito po yung bahay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yes po. Meron din po kami sa Ilocos kasama po si Comisary. Ilang maleta po yung nag-deliver sa Forbes at saka sa Ilocos? Sa Ilocos po ay sa 5 maleta po. Parang kanino po yun? Kanino po yun? Pagkakalam ko, Nakawalo ka na, ha? Next. Okay na, okay na. Para maklaro lang, no? Nag-deliver sila sa Ilocos Norte, sa bahay mismo. At sa Paway, sa bahay ni BBM. Oh my God. Ha? Oo. At saka may mga katibayan naman. Next question. Next question po, si Pang po ng Third First Video YouTube, sir. Attorney, sino po ang nasa taas ni Zaldi ko para ho yung lakas ng loob niya pagbaba ng mga utos na yan, sundin mo ng ating matatapang na men in uniform na ito? Ako po ay, bago ko sagutin yan, no? Para, I want to put in context my answer and why that is my answer. I am a lawyer, a litigator for 26 years. I deal with facts. I don't speak without basis. I do my homework. Nakita niyo naman noong PDAP scam, nakapag-file ako ng complaint sa DOJ laban sa 14 na senador, 198 na congressmen, at 5 cabinet secretaries. Nakita niyo rin ako malamang doon sa ginawa namin laban kay Army Tevez. Dahil on my own, I was able to validate about 64 previous killings. Sa ngayon po, as I said, I do my assignment and I do it well. Ang ugat at pinuno ng pagnanakaw sa ating bayan ay walang iba kundi si President Marcos. At hindi gagalaw si Speaker Romualdez o si Zaldico na walang pahintulot kay PBBM. Dahil bakit siya tumanggap ng mali-malitang pera? Hindi ba siya nagtanong saan galing ito o para saan ito? I hold him responsible because being the chief executive, being the head of the executive branch, he is the chief implementer of laws. Siya ang walang ibang mag-implement ng mga batas kundi siya, executive. Pero bakit niya hinayaan ang mga ito? Narinig ninyo marahil ang sinasabi lagi ni Congressman Toby Tiangco
na di umano ay kinumpronta ni PBBM si Speaker Martin at sinabi niya, ano ba Martin, Salvi, ilang bahay ba ang gusto nyo bilhin? Ilang state ba ang gusto nyo kainin? Alam ni PBBM ang pagnanakaw. At alam po ninyo, bata pa lang sila. Takot si Martin Romualdez kay BBM. Pati nga si Jack Enrile, nabalitaan ko, takot kay BBM. Nung bata pa sila. Sa tingin nyo ba, kikilos si sino man dyan na hindi alam o hindi inutos ni BBM? Pero marami pa po kami ilalabas na mga datos na gaya ng sabi ko kanina, hayaan nyo muna kaming lahat ng mga ito at nung iba pa namin mga ebidensya sa ombudsman. No? Because as a lawyer, I want to hold on to that flicker of hope that certain institutions are still functioning. Sorry, ma'am, sorry, sundatin ko lang ng isang follow-up. Attorney, ano pong guarantee na meron tayo na uusad po yung ating pagtungo sa ombudsman? Dahil alam naman po natin, hindi yan uusad. Sana po sa amin ng mga Pilipino ninyo, nakaharap nyo ngayon, ninyo ilahad ang mga dokumento. Alam ko po yung concern natin na ganyan. Pero pagbigyan nyo lamang kami na kumapit sa naiiwan pa nating pag-asa na gumagalaw ang ating institution. Pero alam ko po, walang mangyayari dito, but I do not want to prejudge how Ombudsman Remulla will act on it. I still hope that he will remain true to his oath of office. Pero kung hindi natin makaptan ang hustisya sa remaining 2 years and 3 months of the Marcos administration, at least na-file natin sa Ombudsman, bubuhayin natin yan sa susunod na administrasyon. Kung papayag din yung susunod na administrasyon sa atin. Pero magbibigay po kami sa inyo, huwag kayong mag-alala. Uunahin lang namin ang Office of the Ombudsman at ibang opisina. We will send you a soft copy. No? We'll just get your numbers and we'll send you soft copies. Attorney Lasino, maraming salamat po sa mga Marines na nandito po ngayon sa inyong pag-tindig para sa ating bansa. Lastly po, nasan po si Sergeant Godesa at kumusta po siya? Hindi po namin alam. Marami po kaming nasasagap na balita na pinapunta siya sa ibang bansa. Sir, maraming salamat sa opportunity ko sa mga kasundaluhan na nandito na hindi na to learning to face. Pero unawaan namin si Sir Lopez. Ang katanungan ko po, straight to the Marines po, kung nandito na kayo, lumabas na kayo, sumusuporta na po kayo sa nangyayari dun sa bansa. Nagpapasalamat po ako, sumasalud po ako sa inyo lahat. Ang katanungan ko po ay ganito. Ito po ba involved lamang ang Pangulo o pati ang asawa niya? Kayo po ba may knowledge na pati asawa niya pumasok sa ganitong transaction? Ako na lang sasagot. Sige, sir. Alam niyo po ay iniiwasan namin na isangkot ang mga pribadong individual. No? And I consider the First Lady as still a person outside of government. Okay? So technically, she is not a public official. The same treatment is accorded to some media practitioners who receive several maletas. At ang sabi ko nga, hindi naman siya public official, bahala siya sa buhay niya. Ang focus lang po namin ay public officials. Bakit?
dahil sila ang pinagkatiwalaan natin na pangalagahan ang mga Pilipino. Pero inihahambing ko sila sa isang pinagkatiwalaan na kasambahay. Pasensya na po sa mga kasambahay. Paghahambing lamang ito. Pero nangyayari naman ito sa totoong buhay na pinagkatiwalaan mo yung kasambahay pero pinagnakawan ka niya. Ito, mas masahol pa sila. Sir, susulan ko lang po. Ganito lang po ang katanungan ko. Ano ba yung instance ang paglabas mo ngayon para sa skandalo na nangyari sa bansa? Matindi po kasi ang nakalap nating impormasyon. Pati sa COMELEC, nadedeliveran ng mali-malitang pera. Paano pa tayo aasa na o maniniwala na ang mga nakaupo ngayon sa pwesto ay tunay na halal ng taong bayan? Yung anomalya po sa COMELEC as early as the elections of 2016, I participated in the gathering of evidence to prove the Smartmatic anomaly. And you can ask now Senator Soto, President, Senate President Tito Soto, about the information that I gave him to prove na maanomalya ang ating election. Meron po kaming ebidensya na ibinigay sa Senado na isipin po ninyo bukas ang halalan, pero may mga vote counting machines na kahapon ay nagtatransmit na. At ang prueba namin po dyan ay yung machine log na ang paliwanag ng COMELEC noong 2018 investigation ay baka po yan ang final testing and sealing noong kinagabihan ng eleksyon. Hindi po pwede yun. At ang may mga nakaupo sa Senado ngayon na sila ang nagharang sa investigasyon na yan. At hanggang ngayon, niloloko pa rin tayo ng COMELEC. Seryoso? Hindi. Seryoso? Ang mga senador natin, na-deliver na rin. Bakit? Alam namin po ang rason. Ang mga mambabatas, grabe, ang description nga ng mga ito ay matakaw yung ilan dyan. At ang nakaka-insulto po ay yung mga maiingay sa Kongreso ay sila palang matitindi tumanggap ng mali-malitang pera. As I said, the executive, the legislative branches of our government at their lowest in terms of integrity. Executive, ganun din. May mga perang galing sa mga iba't ibang departamento. Ang tinitingnan lang natin ngayon ay flood control. Tinignan ba natin ang irrigation, for example? Baka mas matindi ang irrigation projects na anomalya. Tinignan ba natin yung mga reforestation projects sa Department of Environment? Nasasabihin nagtanim sila, pagdating ng COA, hanapin. Sir Charmaine, ako po from Abante. Balikan ko lang po yung sinabi nagpapadala ng maleta kay PBB. Do we have timeline kung kailan po nagsimula yun and kung hanggang kailan or natapos po ba ito? Umpisa hanggang very recent, Anong year po ito? 2022. 2022. Hanggang ngayon po? Hanggang nung nabulgar na itong flood control anomaly, siyempre restart na. 2024 at anong year? Around 2025, early 2025. President Mayo. Attorney, good morning po from Alternative Media, Rose. Sabi niyo po, Attorney, may kasamahan pa po sila na
na hindi na second batch, kailan po sila possible na lumanta? Yung second batch kasi ay may mga iba silang nalalaman. No? Ngunit, ang sabi ko sa kanila ay kung pwedeng hindi muna kayo lumabas ngayon dahil tingnan natin kung sapat na ang sinasabi ng unang batch para maipakita natin ang katunayan kung sino at magkano kung sino ang mga nagnanakaw at kung magkano ang kanilang ninanakaw. Kasi ang ating komputasyon po lamang, base sa sinasabi nila, ay umaabot na po ng 805 billion pesos. Ang na-deliver nila, umaabot ng 805 billion pesos. Nung Napoles, tens of millions yan eh. O billions, no? Pero ngayon, trilyones. Question? Sir, follow-up no? Kung hindi po tayo mapapakinggan sa ombudsman, ano pong next na hakbang? Sabi ko nga ay ibabahagi rin natin sa ating mga kababayan ang mga impormasyon na ito. At in a democracy, people decides. Kung ano sa tingin ng ating mga kababayan ang dapat gawin, ay siyang masusunod. At umaasa kami, umaasa ako, umaasa tayong lahat na sa tamang panahon ang mga kababayan natin, tayong lahat ng mga Pilipino, ay gumawa ng tamang hakbang para maiangat ang ating bansa sa kumunoy na kung saan tayo nakalagmak ngayon. Next question. Yeah, Dwayne Dizon from Russia Today, RT International. You mentioned about ICC. I'd like to know if this document po, which will you send to the Ombudsman, kasama ba dyan yung ICC complaint? And can you expound more about your expose about the ICC po? Yes, Thank you. We will prove that the conduct of the ICC investigators in the Philippines is unprecedented because they were dined and wined by people who are publicly known to be opponents of the people hosting them. Second, to prove that what the United States Department said, that ICC is a very corrupt institution, is being proven by this personal knowledge included in their affidavit. Maraming mga bagay-bagay pa na sa ngayon ay hindi namin maibahagi muna sa publiko. Pero sa tamang panahon, tamang forum, ay magbibigay pa kami ng karagdagang ebidensya na hihigit pa dito. Ito, we want to tease. This is a teaser for our government agencies. This is a teaser for ICC to look deeper into our allegations, and we are prepared to provide the answers for their questions. Question? Good morning. Almar Forzuelo sa SMNF po, sir. Nabanggit nyo kanina na hindi uusad yung reklamo ninyo dito sa Ombudsman na umaasa kayo na sa next administration na bibigyan ng pansin yung mga reklamo. Ang sinabi ng Vice President Sara Duterte na kung sakasakaling I have to cut you. Wala akong sinabi na wala tayong pag-asa sa Ombudsman na yun. What I said was, humahawak ako sa manipis na pag-asa na gagawin ng Ombudsman ang kanyang trabaho. At kung hindi naman, ay umaasa tayo na kung sino man
ang susunod na administrasyon ay tingnan ito. Itong mga aligasyon na ito. Binanggit ni VP Sara na sakasakaling manalo yung kanyang katandem, ang magiging mandato ng kanyang Vice President ay hahabulin yung mga mastermind sa pagnanakaw nga sa kabalbayan mo. Sabi mo dito sa Kami po naman, regardless of administration, now or the future administration, we are ready to cooperate. Kaya kami magsusumite sa Ombudsman because the first action that I'm expecting from the Ombudsman is to invite us and ask questions about their affidavit and more. Open kami na makipag-cooperate sa administrasyon ngayon. Dito lang po, iba lang. Attorney, ano po yung here po, Attorney Ellen Santos from Metro Defender, alam mo yung main objective ninyo sa paglantad ng ating mga sundalo at maghahayag ng kanilang nalalaman dito sa maanomaliang flood control mess at iba pang korupsyon. Hanggang saan po kayo hahantong? Gaano po yung tapang na ninyong lahat? Alam naman natin yung mga critics ng gobyerno ay pinatatahimik po, ano? Ilang congressman yung nasampahan ng kaso sa ethics, nasuspinde. May congressman na pinapalabas ng bansa dahil sa pagsasalita ng katotohanan. Kayo po, hanggang saan yung tapang at tibay ng ating mga sundalo para labanan ang korupsyon at mailabas po yung katotohanan? Now, as before, our intention is clear. We want to break the sense of impunity among our officials na tinatrato nilang personal account nila ang kaban ng bayan. Gusto natin basagin yung impunity na yan. Isipin mo, hindi sila takot. No? Isipin mo yung mag-release ka ng pera para nakawin lang. That's why, in their affidavit, we want also former DBM Secretary Amina Pangandaman to account for her neglect and for accepting something in return for his oversight, for her oversight. Nandito si Secretary Pangandaman. Attorney, balikan ko lang po, pasensya na, balikan ko lang po, no? Review lang natin. Ang nasa taas po ay si Bongbong Marcos. Ang nasa ilalim po niya ay isang Martin Romualdez at isang Zaldico. Sino po ang pinaka-leader or super admin na tinatawag? Yung group chat po ng ating mga Marines dito para magbaba ng utos na ang maletang ito ay papunta sa Paway, ang maletang ito ay papunta sa Aguado and all. Sino po? Yung chat group na sinasabi kanina ay minsan kasi dalawa lang ang kasama sa pag-deliver. At sasabihin, deliver kami ng ganito sa ganyan. No? So, yung ibang miyembro ng chat group, wala silang personal knowledge. Dahil dalawa o tatlo lang ang nakasama. Katulad ni Master Sergeant Tube, for example, siya at saka si Saldico lang ang nag-deliver. So, sineshare niya sa chat group nila. So, yun yung context ng chat group. Yung leaders, yung administrator ng chat group, kasama dyan, meron kasing 5 na trusted executive assistants ni Saldico. At kung nagde-deliver sila, o di kaya nag-pick up ng pera, ay kasama sila. At ang mga ito ang inuutusan lang na magbuhat, no? Magbaba, mag-akyat, etc. Katulad halimbawa, merong isang government official, taga Beaufort. Siya ang nag-deliver ng pera kay Saldico. Halimbawa, isang congressman na contractor, siya ang nag-deliver kay Saldico. So sila, inaabangan yung delivery, then ina-account yung pera sa Valle Verde, dinadala sa Horizon. Yung sa Beaufort naman, parang 8 maleta ba yun?
8 maleta ang dineliver kay Saldico. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung binigay ng taga-Bucor na yan. Sir, sorry. So all those times po na bit or binubuhat or binubulong ninyo yung mga maletang yan, alam po ba nila na pera na po talaga ang laman? Alam niyo po na pera ang laman? Ito po, no? Halimbawa nito, Ayan o. Bibili nga. makikita niyo yung portion na ito, clean-up ko lang. Tuhod yan ng isa sa kanila. Tuhod niya. Nakuhanan nung nag-picture, no? So, alam nila na Question. Magandang umaga sa lahat. Maraming salamat po sa inyo. Advance salute sa mga ex-military natin na lumabas ngayon para panindigan ang kanilang mga nalalaman. Ang tanong ko lamang po, just in case po ba na sila ipatawag sa isang Senate hearing or what, sila po ba ay nakahanda na dumalo dito? Dahil doon lamang po natin may papakita ang tunay na essence ng paninindigan. Yung makita nga sa media at makita ng mga buong sambayan ng Pilipino ang inyong tapang at paninindigan. Salut po sa inyong lahat. Kayo po ba ay nakahanda na humarap sa Senate hearing? Yun. Maraming salamat sa inyo. Kasama namin kayo sa lahat. Para sa bawat mamamayan, lalo natin ang Pilipinas. Can we have Sir, attorney, last next three question questions, po. please? Last three. Sa Ronda Balita Nacional, Mandes Iskoto po, nasa inyong harapan. Sir, ang katanungan po kasi ng marami, parang kung aantayin pa natin ang another administration para magsampa sa mga gumagawa ngayon ng katiwalian, kung hindi po uusad sa ombudsman, sir, pwede po ba natin idaan sa Supreme Court, kailan sila ng mga criminal liabilities po. If ever po, hindi po gumalaw ang ombudsman at kasama din po siya sampahan. Ito po kasi ang gusto namin maano sir ano sa inyo, marinig. Kung may ganun kayong plano. Nasabi ko kanina, handa kaming makikooperate sa gobyerno. Alin ahensya ng gobyerno? DOJ, Ombudsman, Senate, Blue Ribbon, or House Committee on Good Government, ready po kami. Pero ang problema, una, duda ako sa House. Kasi yung mga committee chairman dyan, karamihan ay nakaroon. No? Alam niyo po ba na every Quadcom hearing ay may dinedeliver sa Kongreso na pera? At nakikita rin nila na yung deliver nilang pera. Paglabas ng mga mambabatas sa likod, sa may flagpole, doon lumalabas, nagpapasundo ang mga mambabatas. Bit-bit na nila yung mga dala ng mga ito na paper bags. Ang isang paper bag, 5 to 10 million. At napakaraming beses ang hearings. Marami pa pong iba. Kaya sabi ko, handa naman kami makikooperate. Ang gusto ko lang sanang i-request sa gobyerno, huwag naman nilang ipitin ang mga ito. Huwag nilang gawin yung harassment katulad ng ginawa nila kay Sergeant Rodesa. Dahil hindi kami papayag na tatrapulin nila kami ng ganon. Alam ko, maraming nagpapagamit na nasa security forces. Maraming nagpapagamit. Pero isipin nila yung esprit de corps. Kung galing sila sa PMA, tandaan nila yung honor, integrity, courage. Kung sa Philippine Marines nila, tandaan nila yung kabayanihan, karangalan, at katungkulan. Sa mga pulis, tandaan nila yung motto nila, to serve and protect. Sa Armed Forces of the Philippines,
tandaan nila, ang constitutional obligation nila is to protect and serve the state and the people. Hindi naman sinabi ng Constitution in 4 instances. Ang sabi, the Armed Forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Hindi niya sinabi ito na government or the administration. Maliwanag doon. Ang state kasi is comprised of 4 elements. No? People, government, territory, sovereignty. Bakit sa 4 na beses, 4 na paulit-ulit, ang sinabi doon, the armed forces is the protector of the people and the state. Bakit hindi niya sinabing government and the state? Or sovereignty and the state? Hindi eh. Attorney, pahabol lang po. Nag-deliver din po ba sila ng, sir dito po, nag-deliver din po ba sila ng mali-malitang pera para sa impeachment? Ni VP Sara in particular. Naka-detalye po dito sa affidavit nila na may dinalang pera para sa mga pumirma. Sa Paldo. Sa Townhouse Units 8 and 9, Polo Club, Manila Polo Club Townhouse, Units 8 and 9, Forbes Park. ilang maleta po yung dinala doon? Parang nagbalik-balik yung 3 vans na unang nag-deliver, bumalik pa ulit. Sabi ko nga po, yung mga tanong ko kasi lalabas na yung iba eh. So, 2 more questions please. Attorney, sundin ko lang po yung tanong ni Ma'am Ida po. Kasi mismo si Zaldi ko po ay naglabas din ng kanyang series of videos. At meron din pong screenshot doon na merong release ng mga pera ng March 11, 2024, sorry. 5, nung kinuha si PRRD. Yung po bang release ng perang yun, ay si Sir nakangiti. Yung po bang release ng perang yun, para sa specific na yun, sa pagpapakidnap kay Tatay Digong? With due respect, and I hope you understand, we will reserve our answer to that because the ICC operation here was very sensitive, very deep. But hindi. And gusto kong i-reserve yung ibang mga ebidensya natin tungkol dyan. No? Baka sabihin nilang naninira lang tayo sa ICC, tapos i-connect kami kay Duterte dahil ongoing ang hearing sa confirmation of charges. Oh. Agent Morales lang po. Tanong ko lang doon sa mga kasama natin na nasa Marine Corps. Ayon doon kay Sergeant Gutesa, miyembro siya ng intelligence unit ng Marines. Ilan yung intelligence, yung nakasin sa intelligence dito? Kasi bilang ano yun, katulad ninyo, galing din ako doon sa serbisyo. At sa kabilang doon sa mga dinaanan ko, pala intelligence unit. Ito bang mga ginagawa ninyo? Pumapasok ito doon sa daily intelligence brief na ginagawa ng mga units. Okay, kapatid, no? With due respect, and I hope you understand, there is a security implication for one to claim that he was Intel-trained or he is Intel-trained. Alam mo yan. No? We will not confirm or deny whether any or all of them underwent intelligence training. Huwag na lang. Attorney, pinakalas po, gusto po, pwede po ba magsalita isa sa kanila?
kung ano yung nararamdaman na since alam nila na yung pera dinideliver nila galing sa papunta ng korupsyon, ano po pakiramdam nila habang ginagawa yung mali ayon sa kanila. Pwede po magsalita isa sa kanila po para maunawaan po kung ano yung essence na lumabas sila ngayon at bakit ngayon lang. Hello. Good morning po. Ako po si Johnny Buduan. Ganito pa kasi ang nangyayari sa yung mga since nung kami ay nasa kay Boss Sandy and family. Yung mga pera kasi ma'am na dumadating at mga pera kasi ano is hindi namin alam na galing sa masama. Although kami ay isang empleyado lamang ni Boss Salvi and family. Kaya nung lumabas ko yung issue na flood control na yan, doon namin po napagtanto na yung mga mali-maliit ang pera na yan namin dinideliver sa mga iba't ibang nakaupo sa ating mga gobyerno ay galing po pala sa nakaw. Pero kung alam po, nung umpisa pa lang alam po namin yan, siguro naman bawat isa po sa amin eh, hindi po tumagal po sa ganyang trabaho. Kami po ay napag-utusan lamang yan sa mga ganyan namin trabaho kasi pati pong trabaho namin yan. Pakiramdam po namin ma'am ngayon na talagang napakasama bilang isang ama para sa aking mga anak na napapunod ako ngayon. Talagang napakatindi na po ang korupsyon dito sa ating bansa. Kaya pakiusap po, sana maintindihan nyo kami sa aming layunin para maipsan na po o matapos na po itong korupsyon na ginagawa ng ating gobyerno. Sana ako sabihin po sa kanila or ilan sa kanila ang makasagot din po sana. Ano po ang malaking pagkakaiba ng administrasyon ni PRRD sa administrasyon ngayon ni Bongbong Marcos na ngayon rin po ay nakapag-meeting? Malaki po ang diferensya. Nung si PRD po ang nakaupo. Nung si PRD ang nakaupo bilang presidente ng Pilipinas, nakikita po natin na yung mga anak natin ay free silang dumaan sa kalsada kahit ginagabi sila. Wala po nangyayaring masama. Pero ngayon, napakatindi. Ultimo bata, nire-rape ng mga animal, ng mga punyeta, mga rapist na yan. Mga adik. Lumantad na lang mga adik. Wala nang upo si PBBM. Yun lang po. Wala po. Pang-huling statement na lamang po, maraming salamat po sa inyo sa pagdalo sa aming imbitasyon. Napansin ko po kaninang umaga lamang na ang daming mga text at saka calls na na-miss ko, no? Dahil kagabi ay matagal kami naghiwa-hiwalay dahil may mga pinag-uusapan kami mga pumasok na mga pananakot na text messages. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Papatayin natin ang ating mga Marines.
sila ng bayan ko. Oo, yun po ang request ng mga kasamahan ko. Na pagkatapos nito ay gusto nilang kantahin ang bayan. Okay, sino ang mag-umpisa? May nakaharang ka. Ganyan ko. Kapag naka... Eme. Dahil niya, magagaling kayo kumanta eh. Habang naghahanda ng bibigyan namin po kayo ng Copy. rate analysis kung saan pumunta ang mga pera. Pwede picturean si Lordy. Ibigay namin po yung soft copy sa inyo. Okay. Bayan ko'y Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man. Sa iyo'y ibibigay, tungkulin ko'y gagampanan, na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y babantayan, Pilipinas kong hirap. buhay. Mabuhay ang bagong bayan ng Pilipinas! Mabuhay!